kayo ay na-diagnose na may stage 4 lung cancer. Sa nakalipas na 16th Congress, mula 2013 hanggang 2016, wala pa kung 10 beses kayong nakadalo sa mga plenary session. Kung sa Senado po ay naging mahirap na para sa inyo at nakapasok sa trabaho, bakit pa po ninyo hinahangad ang mas mabigat pang trabaho ng pagiging Pangulo ng Bansa? Ano po ang inyong motibasyon sa pagtakbo sa gitna po ng inyong karamdaman? 90 seconds po, Senator Santiago. Hindi mo ba alam ng sakit? Tumataas o tumababa o nawawala? Kung tatanong ka bakit may sakit ka, bakit tatakbo ka? Eh, diretso ko yan. Karapatan ko yan. Sa ilalim ng ating under our Constitution. Wala namang constitutional provision that if you get sick of something, you are disqualified. Ano kayang iba niya kung Sabi po ay ilang beses lang daw po kayo nakadalo sa plenary I session. was at the height of cancer stage 4. Stage 4 is the last stage. Naganda ako mamatay. Namatay ng sugar na na-inject ko eh. Trabaho ang magiging Pangulo sa ating bansa. Mabigat na mabigat. Pero kung tusin mo, ang senador halos kapantay lang o sobra pa ang trabaho kung ginagawa niya ang dapat ng trabaho. Nang sa trabaho ng presidente kasi kung minsan nilalabanan niya ang lahat ng senador tama sa kanya. Hindi ba mukha ang presidente na lahat sa paligid niya nag-aleluya sa kanya. Santiago, Mayor Duterte, ano po ang masasabi ninyo sa mga senador? You have 60 seconds. Or debate with Ma'am Miriam. She's telling you the truth, and the truth is very important. I do not see Senator Santiago passing away within the next 20 years. Senadora, you have a chance to answer. May counter-rebuttal po kayo kay Mayor Duterte. Thank you. 30 seconds po. My only purpose is to serve out the rest of my life. I'm 117 years old, plus 6-year term as a president. I would have served my country until 76. I don't want to spend the next 6 years lying in bed, feeling sorry for myself. In fact, I did not lie in bed. I did not feel sorry for myself. I felt sorry for my country. Because graft and corruption is endemic, and everybody speaks out, but nobody has done very much, except Mayor Rudy Duterte.